ay umawit ng papuri at bago tayo mag-aral ng kanyang salita habang naghihintay sa ating mga kapatiran. Piliin ko, Panginoon, awitan natin ng Diyos. Banal mong tahanan. Kaya subukan natin yung banal mong tahanan. Piliin ka, Panginoon. Sa iyo na aming Panginoong Diyos sa aming buhay, ng aming mga puso, ay gawin mo, tahanan mo, Panginoon, upang mapagparian mo, Panginoon, sa galon, yung harapan dapat gawin sa iyong harapan, Panginoon. Aming papuri, Panginoon, na may tingin mo, ay naalay namin para lamang sa iyo. Ang aming mga puso ay napapakumbaba at humihindi na nawa. Panahalan mo, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba ng sumamo. Maging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, makalilig ka, sa'yo ay pumisa. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba ng susumamo. Pagdapatin mo na ikaw ay mamasdan, makalilig ka, sa'yo ay pumisa. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri at pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri at pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsita. Daluyan ng walang hanggang mga papuri at pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Purihin ka, Panginoon, salamat. Salamat, pagharian mo kami sa aming mga buhay na ito. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo, Panginoon. Pagkalinisin mo kami ng iyong banal na dugo. At nawa, Panginoon, loobin mo ang lahat ng aming mapag-aaralan o lahat ng aming mapapakinggan buhat sa iyong banal na kasulatan ay mais sa buhay namin habang kami narito sa mundong ito. Purihin ka, pagpalain mo rin ang lahat ng mga taong makakapakinig ng mensahe mo, Panginoon, maging sa aming mga kapatiran na wala pa rito, Panginoon. Iadya mo kanilang mga panyapak, Panginoon, magsama-sama kami magpuri, makinig ng iyong banal na salita sa umagang ito. Sa iyo lahat ng papuri, pasalamat, pagsamba sa natatanging pangalan ng aming Panginoong Sus namin tagapagligtas. Amen. Amen.
Yan, purihin ng Diyos. Salamat sa Panginoon. At tayo mag-aral muli sa aklat ng Roma chapter 13. Yan, paggalang sa pamahalaan. Kasi na nakaraan sa Roma 12 tayo. Naubos na rin natin siya, konti na lang. At matatapos na natin ang aklat ng Roma. Yan, at Brother Miro, pero anong ano mo, cellphone mo? Naglolo ko siya eh. No? Naglolo ko yung anti-tablet. Ano lang. Purihin ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Roman chapter 13. Ayaw niya magalaw, naglalang siya. Nasobrahan rin church. Yan, purihin ng Diyos. Yan, Roman chapter 13, paggalang sa pamahalaan. Yan. Tama ba dyan sa Bible na hawak natin yung pamagaan? Gamit tayo ng totoong Bible sa ating pakikinig. Ako, gamitan ko lang ng cellphone kasi nahirapan ako magbasa. Yan. Malaki kasi titik na itong Bible natin sa apps. Ngayon, paggalang sa pamahalaan, ano pamagat dyan sa Bible? Ganun din, paggalang sa pamahalaan. Yan, sabi rito, pero bago yun, tayo muna uli, manalangin, Lord, salamat, Panginoon, nawa ang aklat na ito ng Roma chapter 13, Panginoon, ay lubusang ipaunawa mo sa amin. Gabayan mo kami sa aming pag-aaral, samahan mo kami. Mga bagay na dapat namin malaman ay matuklasan namin buhat sa iyo. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Purihin ng Diyos. Paggalang sa pamahalaan. Sabi dito, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. Yan. So, sabihin, ang bawat tao, tayong lahat, sabi rito sa Roma 13:1, ay dapat magpasakop sa mga pinuno. Yan, sa mga pinuno ng pamahalaan. Yung pamahalaang umiiral sa atin dito. Dito sa bansang Pilipinas, sa buong mundo, yan, kung saan tayo naroon, kasabi na yun. Sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Sa ibang bahagi ng kasulatan, ang mga nakikita ay mula sa mga bagay na hindi nakikita. At sa pag-aaral, yung anong meron dito talaga ay meron din sa kalangitan, sa mga espiritual. At kung may pamahalaan dito, meron din pamahalaan doon. Kaya sa spiritual dapat nasusunod ang Diyos doon, pinuno. At dito naman sa atin, yung mga namumuno na literal na dapat ay nasusunod sa ating buhay ngayon. Amin po ba? Yan. Kaya sabi rito, ang bawat tao, lahat tayo, basta nandito tayo sa mundong ito o dito sa lugar na ito, sa bansang Pilipinas, ay dapat sumusunod tayo sa pamahalaang naririto sa bansang Pilipinas. Ayan, paano naman? May mga tanong dyan. Paano naman, brother, pastor, kung masama ang pamahalaan na nakatatag, kailangan ba nating sundin ito? Oo, kasi yun ang utos ng Diyos. Yung pamahalaan na meron tayo. At lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating pamahalaan ito'y niluloob ng Diyos at ito yung nakatakda na mangyayari talaga dito sa ating lipunan. Kaya kung ano man ang merong pamahalaan na umiiral sa ating bansa o sa mundo, yun ang kalooban ng Diyos na mangyari. Kasi sabi ng 2 Timothy chapter 3, mababadbad ng kasamaan ng mundo ang mga tao magiging palalo mapagmahal sa salapi. Kasama na yon lahat ng mga tao, ang mga, sabi ron, plural term of word, mga tao. Sabihin lahat, hindi lang ako, hindi lang sila, kundi ang mga ay natural na merong mga kasamaang iiral. Kasama na rin yung pamahalaan kasi mga tao, ang mga namumuno din dyan. At
talagang nakatakda ng mangyari yung mga bagay na yan. Ano dapat natin gawin? Sumunod tayo at tanggapin yung mga bagay na haharapin natin kahit ito ay hindi natin kagustuhan o hindi natin gustong mangyari sa atin o hindi natin gustong mangyari sa ating lipunan kasi yun yung nakatakdang mangyari. Tularan natin yung pananampalataya nila Meshach, Shadrach at Abednego na kahit hindi sila iligtas ng Diyos sa kanilang buhay ng panahon sa paghahari ni Nebuchadnezzar kasi ayaw nilang sumumba sa rebulto ng panahon. At dahil hindi sila sumumba, sila ay naparusahang sulugin, kamatayan. At sabi nila, kahit na hindi kami tugunin ang aming Diyos, ligtas ng aming Diyos, hindi pa rin kami susunod sa inyo. Ganun dapat tayo. Kaya, ano man, mabuti at masama, ang ibig lang sabihin doon, gusto ko lang sabihin doon, mabuti at masama ang nangyayari sa ating lipunan, kailangan natin itong tanggapin at harapin ng masaya at ng may pananampalataya sa Diyos. Yun po yun. Kaya hindi rin natin pwede gawin excuse. Paano kung masama yung lipunan, susuportahan pa natin yun, masama nga sila Ganun yun. Yun yung kalooban ng Diyos, anong magagawa natin doon. Kaya yun, ang mahalaga, hindi tayo ang masama. Napakahalaga yun. Iba tayo. May kanya-kanya tayong relasyon dapat sa Diyos. Amen? Ngayon po ba? Ayan, okay? 2. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos at sila ay paparusahan. Kapag hindi kasi tayo sumunod sa pamahalaang itinakda ng Diyos, ibig sabihin, ayaw natin na pangunahan tayo ng Diyos. Kasi ginagamit ng Diyos yan para maisagawa ang kanyang kalooban. Yung mga dapat mangyari. Yun yung kaparaanan ng Diyos. Parang sa mga buhay lang natin yan kung minsan. Halimbawa, sa pagkasawi ng isang tao, ayun yung ginagawang dahilan ng Diyos minsan, yung karamdaman. Kaya bagamat yung karamdaman hindi natin gustong mangyari sa ating mga mahal sa buhay, sa ating sarili, ay nangyayari sa atin bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. Pero kung minsan naman, yun din ay dala ng ating mga kamalian, may consequences kasi tayo na tiyak na mangyayari kapag tayo ay sumusuway talaga sa Diyos. Pero ganun pa man, ginagamit din ng Diyos yan na kaparaanan para sa atin. Kung minsan, gaya ng aking ina, ginamit ng Diyos ang kanyang karamdaman upang bawiin ang kanyang buhay. Kaya napakahalaga na malawak yung ating pagkilala sa Diyos. Yan. Kaya ganoon din naman sa ating pamahalaan. Kaya nga ang mga lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Kasi kapag hindi tayo sumusuporta sa pamahalaan meron tayo, puro tayo kontra sa kanila, ay ibig sabihin, kinokontra natin yung kalooban ng Diyos na mangyari. At hindi yun mabuti. Kaya ibig sabihin, hindi natin ginagalang ng Diyos. Kahit mabuti masama ang may pamahalaan na meron tayo, kailangan natin iyon tanggapin at harapin sa ating mga buhay kahit masakit sa ating loob. Dahil na kung minsan hindi makakagusto natin kandidato yung nananalo. Mabigat yun, pero kailangan natin silang tanggapin kasi yun yung kalooban ng Diyos para maisagawa yung kanyang layunin at plano sa ating komunidad, sa ating bansa, yan, sa ating mundo. Yan, ayun ang totoo. 3. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at parangalang kanila. Yun naman ang tungkulin ng pamahalaan. Yung isagawa ang kabutihan. Kaya hindi tayo dapat matakot, lalo na kung mga alam tayo ng Diyos at alam natin na kalooban ng Diyos yung ginagawa natin kasi ang Diyos ay mabuti. Kaya kasi sinabi nung mayaman kay Jesus, mabuting guro. Paano kung makakapunta sa kaharian ng langit? Ang Diyos naman mabuti, sabi ni Jesus. Kaya ang Diyos ang mabuti. Kaya yun. Kaya walang ibang nais din yung pamahalaan, kundi ang mapabuti sa totoo lang. Yun yung layunin ng lahat ng mundo, yung maging mabuti. Sa totoo lang. Kaya ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng tao gumagawa ng mabuti. At kasi bakit ka matatakot kung mabuti ginagawa mo? Pero basta kung minsan yung mga gumagawa ng mabuti, yung minsan nakukulong, yung minsan napaparusahan, nadadamay.
Ganun talaga kung yun ang kalooban ng Diyos sa buhay nila na mangyari. Para siguro maaaring may ibang tao na gustong gamitin ka sa kanila o maging instrumento ka, maging encouragement ka sa iba kung gaano ka katatag na sumusumpalataya sa Diyos, kagaya ng buhay ni Pablo. O yan, pinakita niya sa buhay niya, sa hirap at ginhawa talagang sumunod siya sa Diyos. Ganun din tayo. Kahit siya hamakin, kutsain, patayin, pagtangkaan, lang dahil siya pinagbabato, nakakatakas lang siya. Lahat ng yun tinanggap niya. At kahit wala siya kasalanan pang maglingkod sa Diyos, hindi naman. Pero dahil iintindihan niya na ang daigdig at ang buhay, ang lahat, hindi siya nagrereklamo. At tinanggap niya ang lahat ng merong pananampalataya sa Diyos. Ganun din tayo. Kaya hindi tayo dapat matakot kung tayo gumagawa ng mabuti. Parusahan naman tayo sa hindi, nang dahil sa kagagawa natin o hindi, huwag tayong matakot. Sabi nga ng ibang bahagi ng banal na kasulatan, kung ikaw ay maparusahan dahil sa paggawa mo ng mabuti, magalak ka. Huwag ka lang maparusahan dahil sa kasama ang ginawa mo. O yun. Kaya napakahalagang malaman natin yan. Alam, books ba yun? Nakakalimutan ko siya eh. Sabi ron, kung kayo ay mapaparusahan na gumagawa ng mabuti, ipagpasalamat niyo yun. At kung kayo naman napaparusahan dahil hindi mabuti ginawa niyo, yun ang problema. Ayan, ano bang box yun? Sino nakatanda? First Peter ba yun? Type nyo lang yung mabuti sa mga mabibilis maparusahan. Huwag na inintulog na maparusahan kayo. Parusa ba yun? Yung word doon na tama para madaling makita. Yun yung pagkakasabi doon. Yan, sige, search nyo lang. Pag nakita nyo, sabihin nyo para imalaman natin eksakto verse niya. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan kanila. Yan. Kaya huwag tayo matakot pag gumagawa tayo ng mabuti. At sa paggawa natin ng mabuti, kung minsan napaparangalan tayo. Kaya kung sinabi parangalan tayo, gumawa tayo ng mabuti. At ang Diyos din naman ay nalulugod sa mga kabutihan na natin ginagawa. Kasi ang Diyos ay mabuti. Kapag gumagawa tayo ng mabuti, ibig sabihin, tinatanggap natin yung kabutihan ng Diyos. At dapat sumasalamin yun sa ating mga buhay. Sila yung mga lingkod ng Diyos para sa kabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila may karapapangyarihan magparusa. Sila yung mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Tama naman kasi may batas eh. Kung pansinin natin sa batas natin dito, yung kautusan, yun din yung batas, yung kapapatay. Yung lahat ng mga nagagawa natin masama at lulubog din. Ang basihan nila, yung banal na kasulatan. Kaya nga sa mga pamahalaan, yung pinapangakuan nila yung Holy Bible. Kasi ando doon sa Holy Bible yung batas na umiiral sa ating mundo, sa ating komunidad, lalo na dito sa bansang Pilipinas. Yung banal na kasulatan, yung kautusan noon, yun yung umiiral. Kaya napakahalaga. Yun din yung sinusunod nila. Kaya kung sumusunod tayo at gumagawa tayo ng mabuti, wala tayo dapat katakutan. Bagkus, tayo pang ang pararangalan. Kaya marami tayo minsan napapanood sa TV, pinararangalan sa mga ginawa nilang kabutihan. Minsan, nagkikilala sila sa ating bansa. Kaya tayo din, nais natin maparangalan, gumawa tayo ng mabuti sa ating mga buhay. Kaya dapat kayong pasakop sa kanila. Hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang rin sa inyong budhi. Yan. Kaya sumunod tayo sa itinakda ng mga pamahalaan. Ayaw ba natin sa gusto, kailangan natin sumunod kasi yun yung dapat natin gawin. Isa pa, kapag kumontra tayo sa kanila, kapag pinitan lang nila tayo, yun ang isang bagay na kadalasan nangyayari. Pag kumokontra ka sa may kapangyarihan, pag nitang ka yan, lalo kung hindi mo ka-Kristyano yung mga namumuno. Ganun ang sistema ng mundo eh. Gaganti-ganti lang yan. Kaya ganun. Kaya pansinin nyo, kapag may panibagong namumuno, tatanggalin nila lahat ng mga nakaupo doon, di ba? Papalitan niya ng mga alagad niya.
Eh kasi siyempre, ganun din yung ginawa nung nakaraan eh. At tinanggal niya rin eh. Kaya pag siya naman yung nanalo, tanggalin mo din yung ganti-ganti lang. Kaya ganun yung mundo. Kaya dapat din tayo sumunod sa kanila. Yan, pasako sa kanila. Hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. Iyan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin. Kasi yung lugar nila, yung lugar natin, kailangan ipalaguin yan eh. Kaya kailangan din tayong makipag-participate sa pamamagitan ng mga binibigay natin, mga buwis na yan, yung nagiging dahilan kung bakit lalago ang isang komunidad. Kaya suportahan natin sila, hindi lang sa pagsunod, pati sa mga financial din naman, bilang pagtugon din sa utos ng Diyos na igalang natin at makibahagi sa kanila, magpasakop sa kanila. Yan ang mga pinuno. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin. Pinatutupad nila yung mabuti, pinatutupad nila yung batas, at sinisikap nilang paunlarin yung lugar na kanilang itinalaga ng Diyos para sa kanila. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa Kanya. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa Kanya. Nagbayad kayo sa mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan. Yan. Kaya yun. Dapat tayong makisama, makiisa sa ating pamahalaan. Kailangan natin sumunod sa itinakda ng Diyos bilang paggalang, pagsang-ayon sa Kanyang kalooban. Gaya nga na ulitin ko lang, kahit mabuti at masama, dapat sumusunod tayo sa kanila. Gagalang natin ang dapat igalang, parangalan, ang dapat parangalan. At sabi rito sa 8, huwag kayong magkakaroon ng utang kanino man. Karamihan may utang, maging ako man. Marami akong utang eh. Ng utang kanino man. Maliban sa buting magmahalan sa isa't isa sapagkat ang pagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Kasi yun yung buod ng kautusan, yung pagmamahal. Bakit ba tayo nangungutang? Sino pwede sumagot? Para may makatulong sa atin. Bakit ka nagpautang? Para makatulong. Ano ibig sabihin nun? Pagtulong sa kapwa at isa sa mga kautusan pagmamahal. Tama po ba? Ayan. Kaya dapat yung mga nagpapautang na ayon sa kalooban din, di ba? Talagang bukal sa loob nila. At kung hindi sila Christian, yung problema kasi yung mga hindi Christian, hindi natin masasaklawan sila. Kasi iba yung kaisipan ng mga tao hindi nakakilala sa Diyos. Pero ganun pa man, kaya nga tayo kung minsan nagigipit, kailangan natin ng tulong ng iba. Kaya noon din naman, hindi lang naman sa panahon natin ngayon umiiral yan, kahit noon din. Kaya nga binanggit dito ng Romans, kasi noon umiiral na yan at tinuturuan tayo ng Diyos para maintindihan ang mga bagay nito. At kung maaari, dahil hindi naman pare-pareho isip natin, hindi naman lahat ng tao ay mga lingkod ng Diyos, hanggang maaari, maiwasan. Kaya ngayon nalaman na natin, sikapin natin na matugon din tayo ng Diyos sa ating pangangailangan para hindi na kumantong sa hindi magandang pagkakaunawaan ang bawat bagay sa ating mga buhay. Kasi na ba yun? Huwag kayong magkakaroon ng utang kaninuman maliban sa saguting magmahalan sa isa't isa. Sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Mapalad ang nagbibigay sa tumatanggap. Yun lang hindi alam ng karamihan. Kaya mapalad yung nagpapahirap sa totoo lang. Kung alam lang nila yung salita ng Diyos, kaya lang hindi naman lahat kasi Christian na nakakaalam ng salita ng Diyos. Hindi alam yung banal na kasulatan, yung pag-ibig, yung tungkulin ng bawat tao. Ayan, meron sa ibang bahagi ng kasulatan yung isa sa may pinuno na nakapanghiram siya sa hari ba yun? Yung milyon-milyon at nakiusap siya kasi inisipil na siya eh. Yung ang mga asawa niya, yung mga anak niya aalipin nila eh. Ngayon nakiusap siya na patawarin siya at dahil nakiusap siya, nagsumamo siya, pinatawad siya.
Ngayon lang, ang problema, nung pinatawad siya, nakita niya naman, yung may utang sa kanya. Sinunggaban niya sa ligat, sinakal, magbayad ka na. Kaya hindi niya naisip na siya kayo pinatawad. At yung ginawa sa kanya, hindi niya ibinalik dapat kasi kung anong ginagawa mo sa kapwa mo, gawin mo sa iba. Ng kapwa mo, gawin mo din yun. Hindi niya inisip na siya nga, ay pinatawad siya, hindi naman marunong magpatawad. Kaya hindi naging maganda. Ang nangyari, talagang naparusahan siya. Kaya yun, isipin natin yun. Kaya hindi tayo pwede mamusga ng kapwa natin. Kasi tayo din naman may mga pagkukulang din. Tandaan natin yan. Kung hahamakin natin sila, pero yung troso naman sa mga mata natin, ay meron din naman pala tayo. Hindi kalugod-lugod sa mata ng Diyos Lord. Kaya yun ang gustong sabihin sa atin ng talata na ito. Roma 13:8. Tandaan natin yan. Matuto tayong magmahal sa isa't isa, magmahalan sa isa't isa, magunawaan, at kung alam man yung mga bagay na sa ikaayos ng lahat, pag-aralan natin at hilingin natin sa Diyos na magawa natin upang maiwasan ang hindi mga pagkakaintindihan ukol sa mga bagay nito. Amin po ba? Naiintindihan din ba? O medyo naguguluhan tayo. Yan. Kaya tandaan niya na, noon umiiral din to, kaya nga binabanggit kasi hindi babanggitin yung mga bagay na yan kung hindi nila yan napagdaanan noon. Kaya noon at ngayon, isa lang yan. Sabi nga ni Solomon, paulit-ulit lang ang buhay. Nangyayari ngayon, noon, nangyayari din ngayon. Walang kabuluhan ng buhay, sabi ni Solomon, pero mag-ingat ka sa mga bagay na naririto. Isa lang masasabi ko, matakot ka sa Diyos at sumunod ka sa kanyang mga utos kasi mamamatay ka rin, sabi ni Solomon. At merong hantungan yung buhay natin. Impyerno at saka langit. Kaya siguraduhin mo mapupunta ka sa langit. Iyon yung gusto yung sabihin ni Solomon. Sila tayo, ang mga nangyayari, paikot-ikot lang at meron kang kapangyarihan para mag-desisyon sa sarili mo. Kung gusto mo kumain, matulog, yung pinagpagura mo, waldasin mo, sa iyo yun eh. Kaya lang, ingat ka, matakot ka sa Diyos at sumunod ka sa kanyang mga utos kasi may utos ng Diyos na dapat kung isaalang-alang kasi pag namatay ka, problema mo yan. Ayun ang sinasabihin ni Solomon. Kaya mag-ingat tayo. Madali tayong magsalita sa iba, madali tayong husgahan yung iba, madali tayong gawan sila ng mga bagay na naiisip natin. Kasi tao tayo, may talino tayo, may kamalayan tayo, nakikita natin yung kamalian ng iba, pero yung puso nila hindi natin nakikita. Yun ang gusto sabihin ng Diyos at ni Solomon. At ang Diyos ang nakakaalam nun at ang Diyos ang mamuhusga nun. Sa panghusga naman natin, hindi pa panahon para sa atin yon. Hintayin natin yung paghahari ng Diyos, doon tayo maghuhusga. Tayo kasi ang huhusga sa mga anghel pagdating ng araw na yun. Kaya huwag tayong mahusga nang wala pa sa panahon. Kaya isipin lang natin palagi ang pag-ibig ng Diyos. Na pinatawad niya yung bawat isa sa atin, ang laki ng utang natin sa Diyos, buhay, yung dugo, yung kasalanan. Pero pinuwis niya yung buhay niya, pinayaran niya yun. Tayo din naman, kailangan natin maging malawak ang ating kaisipan. Lalo na sa mga bagay na kagaya ng mga ito. Mga sensitive to sa totoo lang eh. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagnanasahang maangkin ang pag-aari ng iba, at alinmang utos na tulad ng mga ito ay nauuwing lahat sa isang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Tama naman. Lahat ng bagay na yan, kung mahal mo kapwa mo, hindi mo talaga gagawin yung mga bagay na ikasasama niya eh. Tama? Kaya pag-ibig sa kapwa, yan. Yung kautusan 6 ba yun? 6 hanggang 10. Tama ba? Kautusan 6 hanggang 10. Pag-ibig sa kapwa, yan. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Kaya yung utos ng Diyos, love one another. Kaya nga sa 1 Corinthians 13, yung bunga ng banal na Espiritu ang pinakadakila sa lahat. Pag-ibig. Pag meron ka nun, mukhang hindi ka magkakasala nun. Kaya napakahalaga na dapat yung pag-ibig na yun, yung paghahari ni Jesus sa ating buhay. Kasi tayo talagang likas na wala tayong pag-ibig sa totoo lang. Nabubuhay tayo sa pride eh. Ang konsepto ng buhay natin, yung sarili natin eh. Obserbahan niyo yung sarili natin, yung sarili mo, sarili natin. Tayo yung bida sa istorya ng buhay natin. Pag-gising natin sa umaga, tingin sa salamin, pinapaganda ba yan? Tama?
Kasi gusto mo yung ikaw yung maganda ka, walang kapintasan. O, pag lumabas ka ng bahay, pag hindi ka pinansin ng kapitbahay, para kang nagtatampo. Kasi gusto mo yung napapansin ka nila. Tama? Sa school, gusto mo ikaw yung magaling. Ikaw yung laging napapansin din nila. Kasi tayo yung bida, yung konsepto ng natin, sarili natin. Ayun yung pride. Yan, ayun yung sinasabi ng Bible na dapat patayin natin sa ating buhay. Maging humble tayo. At kung paano yun, dapat may pag-ibig ka. Kasi pagka may pag-ibig ka sa puso mo, tinuturi mong higit ang iba sa'yo. Alam mo, tama, magaling nga siya. Pinaparagalan mo yung iba. Itinataas mo yung iba. Dinadakilan mo yung iba, pinaglilingkuran mo yung iba. Kasi kung ikaw ang konsepto ng sarili mo, gusto mo ikaw yung paglingkuran. Tama? Utosan ka, kuha ka nga ng kape. Ito, inutosan pa ako Di ba? Ano ko ba? Bago lang siya. Halimbawa dito siya, ito makaka-autos to Wagas Di ba? Ganun kaisipan. Pero kung may pag-ibig ka, paliwala siya yun. Kahit hindi mo siya kilala, kahit bago lang siya, kahit sino pa siya, kahit madungis pa siya, susundin mo yun. Kasi mahal mo siya. Kaya mahirap gawin. Kasi bakit? Hindi natin talaga tunay pa tinanggap si Jesus. Yun ang ibig sabihin nun. Wala ka pang pag-ibig, wala ka pang Jesus. Pero sa John 4:8, ang Diyos ay pag-ibig. Pag nasa si Jesus, hindi imposible mong magawa yun. Si Jesus ay hinugasan niya yung mga paalong 12 disciple. Kaya nung mga panahon na yun, sandalyas lang ang suot ng mga tao sa Israel. Wala pa sapatos nun. Yung sandalyas, alam naman natin yun. Mga disyerto yan, mga alkabok yan, mga putikal, wala pa simento nun. Wala pang tama, yung nilakaran nila, bundok, putik. Ang dudumi nun, dugyot yung mga paalon. Ilang araw di naliligo yun. Tama, yung wala pang tubig, hindi disyerto yun Kulang sa tubig dun. Isipin niyo yun, pero si Jesus, sinugasan niya yun. Pukumbaba siya dahil hindi siya dumating para paglingkuran, kundi para maglingkod sa atin. Ganon din tayo. Hindi naghahari ang Diyos sa atin para tayo paglingkuran ng ating kapwa. Pinaghaharian tayo ng Diyos para paglingkuran natin sila. Ang buhay ng Kristiyano ay puro pagpaparaya. Dapat yung iba talaga ang pinag-the best para sa iyo. Kasi bakit? Ligtas ka na Ano mo pa yung saya? Kung pagdating ng panahon ay masaya-masaya ka na. Isipin mo yung kapwa mo. Malungkot na nga siya. Pagdating sa impyerno, sobrang lungkot niya pa. Diba? Kahit paano, paglingkuran mo na siya. At least kahit paano dito sa mundo, lumigaya siya. Kung di siya makinig sa'yo, problema niya na yun. Awawa siya sa impyerno. Pero at least, kahit paano, naipalasak mo sa kanya bilang Christian na pinaligaya mo siya. Tama mo ba? At least may nagawa kang sentimental value niya kapag napunta na siya sa impyerno. Ay, naalala ko, halimbawa si Brother Neron, pinaglilingkuran niya ako nung nasa mundo pa ako. Christian kasi siya, dapat pala, sinunod ko na siya, ginaya ko yung konsepto ng buhay niya. Kesa naman ngayon, dito ako sinusulog. Mga ganun bagay. Maalala niyo yun kagaya nung mayaman na napunta sa Hades, Lucas 16:19. Naalala niyo yung mga bahay ng tatay niya, na may 5 pala siyang kapatid. At si Lazaro, si Lazaro, ang mga Abraham, Christian yun ama tawag kay Abraham Kasi Hudyo, amang Abraham, o mga pinili ng Diyos yun, abayan ng Diyos yun. Amang Abraham, maawa po kayo sa akin, padala niyo po si Lazaro sa bahay ng tatay ko, may 5 pa akong kapatid. Naalala niya, kaya ganoon din tayo. Isipin natin yun. Buhay natin bilang Christian ay ang magparaya, magpakumbaba, maglingkod sa iba, hindi tayo paglilingkuran. Kaya okay na lang siguro, mahirap kasi sabihin, parang magiging martir pag sinabi mo. Okay siguro, ikaw yung mahihirapan para sa iba, ikaw yung gugutom, ikaw yung mumukhang masama, ikaw yung parang kawawa. Ang hirap sabihin sa totoo lang, pero yun talaga ang kailangan Yun yung sinasabi ng Bible na gusto makita sa atin Pero sa atin talaga mahirap gawin yun.
Pero hindi naman imposible yun kung talagang totoong tinanggap natin si Kristo. Kaya nga yung istorya ng alibugong anak, yung dalawang magkapatid na yun, kung babalikan natin, summarize ko lang. Yung alibugo, kinuha niya yung mana niya. Lumaya sa kanilang bahay, winaldas yung kanyang mana. Naubos, nagutom, pinalaunan, wala siyang makain, naisip niya na yung kinakain ng mga alila nila sa bahay nila, masarap pa kaysa kinakain niya. Kaya naisip niya na bumalik na lang at gawin na lang siyang alipin. Pakikiusap siya na kahit alipinin na lang siya, wala lang siya ituring na anak. Pero hindi ganun ang ginawa ng tatay niya. Tinanggap siya ng tatay niya at pinapatay pa yung buyang inaalagaan nila. Nagselos yung panganay, yung kapatid niya. At sabi niya, sa tagal na natin magkasama, hindi mo ako pinagkatay. Ilang guya. Kamantalang yung suwail na yan, pinagkatay mo pa, binigyan mo, pinagkaksiyan pa lang panahon. Nagtampo. Ang sabi ng tatay, sa habang panahon, kasama kita. Yung kapatid mo nawalay, naligaw, at ngayon bumalik na buhay muli. Kasi buhay siya eh, ngayon nakapiling na uli nila, magiging maganda uli yung buhay niya. Hindi ka ba masaya, kapatid mo yun? Tama po ba? Medyo nakukuha ba natin yung istorya? Ang ibig lang sabihin doon ng ama niya sa kanyang anak, huwag mo na intindihin yung sa'yo kasi lahat ng meron ako ay sa iyo yun. At pinakikinabangan mo yun habang narito ka sa piling ko. Yung anak, yung kapatid mo ay nawalay. At hindi natin alam kung ano yung mga nangyari sa kanya doon. Dahil pamilya natin siya dapat. Mahal natin siya. Dapat inaalala natin siya. Na bagamat suwain siya, yung kaligtasan niya mahalaga. At ngayon, may pagkakataon pa siyang magbago. Yun yung pinaka-story niya sa totoo lang kung ating iintindihin. Kaya hindi tayo dapat maging majority yung ating mga buhay sa ating mga buhay ngayon. Kasi dapat nabubuhay talaga tayo sa iba. Yun bakit kung hindi minsan lumalago yung church, hindi tayo naging epektibong mga Christian, yung mga pagkukulang natin, tinatakpan natin yung ating mga mata at ang ating mga pandinig at puso sa tunay na mensahe ng banal na kasulatan na hindi naman dapat natin ginagawa. Natatakpan yan kasi takot tayo. Takot tayong mahirapan sa sarili natin. Wala tayong pagsasakripisyo. And then, wala tayong paglilingkod talaga. Una sa Diyos. Pangalawa, sa kapwa. Pero kapag tinanong tayo sa totoo lang, sasabihin nyo, mahal nyo ba ang Diyos? Amen. Mahal nyo ba yung kapwa nyo? Amen. Paano? Pag tinanong paano, ano sasagot natin? Di ba? Wala na. Ganun yun. Kaya, amen pa rin. Amen. Walang sagot. Amen pa rin. Paano? Amen. Ano yung gagawa? Hindi natin alam eh. Tama, pero totoong paglilingkod, pagpaparaya, pagmamahal, kaya ang pag-ibig ang buhay ng lahat ng kausan. Pagpaparaya. Kaya sabi ng Bible, kung gusto mong sumunod sa akin, pasarin mo ang aking pumato, kalimutan mo yung sarili, sumunod ka sa akin. Ibenta mo yung mga ari-arian, ibigay mo sa may hirap, magsimula ka ng walang-wala, at sumunod ka na sa akin. Ako na bahala sa iyo. Yun ang ibig sabihin ng Diyos. At ganun din yung sistema nung sa alibugong anak sa kapatid niya na nagtampo. Kasi yung kapatid niya ngayon, mayaman sila eh. Lahat ng pag-aaral ng tatay niya kanya habang nagkaroon siya eh. Yung umalis doon, lahat ng pag-aaral ng tatay niya nawala sa kanya. Bagmat binigay sa kanya yung katitig niyang mana. Pero yung pag-aari ng kanilang angkan, nawala sa kanya kasi lumayo siya. Ngayon hindi alam yung tatay niya, dahil hindi siya, wala siya sa poder niya, hindi niya alam kung ano nang nangyayari doon. Kaya nababagbag ang kanyang kalooban. Ganon din ang Diyos sa atin. Pag tayo wala, nababagbag ang kalooban ng Diyos. Kaya mas ginugusto ng Diyos kapag kahit gaano tayo kasama, pag bumalik tayo sa Kanya, talagang tatanggapin tayo. 70 ang papatawaran. Sabihin, hindi mo na kailangan pang bilangin kung kailan natin dapat patawaran yung tao, kailan tayo dapat tanggapin ng Diyos. Hanggat nabubuhay tayo, may pag-asa tayo. Yun. Kaya hanggat nabubuhay tayo, huwag natin pinaghatiin ang banal na Espiritu. Kasi kapag pinighati natin yan at inabutan tayo ng pagkamatay ng Diyos, pagkamatay ng ating buhay, wala tayong kapatawaran. Paano ka pahihingin ng tawad kung patay ka na? Kaya hanggat may buhay, may pag-asa tayo, intindihin lang natin ang salita ng Diyos na pinapangaral sa atin.
Ang mautos na huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagnanasahang maangkin ang pag-aari ng iba, at alimang utos na tulad ng mga ito ay mauuwi lahat. Sa iisang utos, ibigin ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung paano mo minamahal ang iyong sarili, paano ba natin mahalin yung ating sarili? Inaalagaan natin yan, di ba? Diyan, gumagamit pa tayo ng pagpaputi sa mukha. O ganun din dapat natin minamahal yung kapwa natin. Dapat mas pogi siya sa'yo. Tama! Minsan, pamamalaki mo pa nga yung mga meron ka sa iba eh. Paano na sabi, mahal mo siya? Di ba? Ganun. Kaya kapag meron ka, ay, galuwang siya nang mas maganda pa rito. Kung ganun sana, okay eh. Kaya mahirap gawin eh. Mahirap talaga gawin eh. Kapag meron tayong halagang 50 pesos, dapat bibigyan mo siya ng 60. Dapat mas higit eh. Tama? Hindi. Pag nagbigay tayo, meron ka 50, 10 lang dito, 10 lang, ba? 10 lang. Ganun. Pero ang totoo, dapat higit talaga. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Siguro kung gaano mo kamahal yung sarili mo, inaalagaan mo siya, ganun mo rin siya inaalagaan. Kung gaano mo iniintindi yung sarili mo, kasi iniintindi mo yung sarili mo eh, kahit alam mong makasalanan ka, pinagtatanggol mo yan eh. Tama? Tama ba? Alam mo, pag may kasalanan ka, nagtatanggol mo yung sarili mo, lalo kapag sinasabi ng kapwa mo na mali ka, hindi malapit mo may dahilan. Oo, aaminin mo pero may dahilan ka. Oo, mali ako pero hindi ko naman magagawa yun dahil din sa'yo. Di ba? May ganun pa, walang taong bihira. O sabihin natin bihira. Oo, mali ako. Oo, kung may kasalanan, tama ako, pasensya ka na. Walang ganun, bihira lang yun. Pero kadalasan may dahilan. Ganun kasi tayo, meron tayong pride. Pero gusto ng Diyos mawala yan. Kaya dumating si Jesus para wasakin ang gawa ng kaaway sa atin. Yung pride kasi yung gawa ng kaaway. Yung kasalanan na nanatili sa atin. Yun. Kaya yun, salamat sa Panginoon. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama din. Kanino man. Kaya ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Totoo naman, kapag nagmamahal ka, talagang hindi ka talaga makakagawa ng hindi mabuti. Pag may pag-ibig ka, isipin mo lang, pag may pag-ibig ka, parang ang siya-siya siguro. Kung lahat ng tao may pag-ibig, kaya may awit, pag-ibig lang, ang susi ng lahat. Diba? Na siyang nagbubuklod sa ating lahat. Hanap mo, kaibigan, hawak mo, kaibigan, ang kapangyarihan na magbubuklod sa ating lahat. Yun eh. Si Jesus yun, yung pag-ibig na yun. Na dapat panghawakan natin sa ating mga puso. Kapag may pag-ibig tayo, talagang mukhang malabo ang tsansa ng kaaway eh. Kasi paano ka magkakasala, no? Pag binasa natin yung 1 Corinthians chapter 13, sige, pakipagkulat. Sino ba yung gusto mo basa? 1 Corinthians chapter 13, yung katangian ng pag-ibig. Sige, pakiyan dito, Brother Joshua. Yan. Makapagsalita man ako sa wika ng mga tao at ng mga anghel kung wala naman akong pag-ibig para lamang akong pampanang umaalingaw-ngaw o pompiyang na kumakalampag taas. Kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon akong lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pa nakakapagpalipat ng mga bundok, ngunit kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Ang pag-ibig, yung katangian, ay matyaga. Magandang loob. Pag sinabi mo matyaga, nagtitiis siya ng hirap. Magandang loob, dalisay ang puso. Hindi mainggitin, hindi naiinggit kapag kami nakita sa iba. Natutuwa pa nga siya, hindi mayabang, hindi mapagmataas man, hindi yan nagyayabang, hindi yan nagmamalaki. At kasi gusto niya nga, yung higit pa yung meron yung iba kaysa sa kanya, yung kakainin niya na lang, bibigyan niya pa nga sa iba, yan ang pag-ibig. Hindi magaspang ang pag-uugali. Ayan, hindi yan yung nakakainis, hindi siya nakakainis. Ibig sabihin, malawak ang kaunawaan. Hindi makasarili, mapagbigayan. Kasi mas pinipili niya maglingkod. Hindi magagalitin. Yan, laging mahinahon. Kaya nga, yung bunga ng banal na espiritu, yung pagpipigil
sa sarili. O mapagtanim sa kapwa, hindi yan maramdamin. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili. Hindi magagalitin. Hindi mapagtanim sa kapwa. Hindi, ano pa? Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama. Nalulungkot kapag nakakakita ng masama. Ibig sabihin, gustong-gusto niya ang salita ng Diyos. Ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Yan. Ibig sabihin, gustong-gusto niya na ipinamumuhay yung salita ng Diyos. Ano ba? Wala na? Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala. O yan, kahit lokohin ka, okay lang sa'yo, mapagtiwala. Ay, hindi na mahalaga sa'yo, lokohin ka nila. Ang mahalaga sa'yo, yung tinitignan ka ng Diyos. Kasi sa atin, ang mahalaga sa atin, yung pride natin, ayaw tayong hindi tayo papayag na may mangloloko sa atin. Kala mo, hindi ako, sino ka ba? Ganun tayo eh. Ano ba yung angkas ng buhay mo? Bakit mo, hindi mo ba ako kilala? Diba? Kung alam mo lang, mga ganun tayo noon eh. Kung dati lang, ganyan. Dati po, mga ganun yung mga ano natin eh. Pero sabi nito, mapagtiwala. May sabihin, mapagparaya, puno ng pag-asa. Ibig sabihin, mga negatibong bagay, okay lang yan. Okay, bawi na lang tayo. Okay lang yan. Sige, ayos lang yan. At mapagtiis hanggang wakas. Ibig sabihin, kahit nahihirapan yan, hindi siya gagawa ng masama. Malinaw ang pag-iisip. May kalawakan. Kasi busila ang kalooban. Wala na ba? Ayan na lang. Bus na. Ayan na. Yeah, okay mo? Ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. Yan, no? Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita ng iba't ibang mga wika, mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. Hindi yan mawawala. Kasi hanggang langit yan. Tama? Kasi walang mapupunta sa langit na walang pag-ibig. Yun ang totoo. Walang, ang pag-ibig, dito sa mundo at sa langit, iiral yan. Kasi yan ang maghahari. Pagdating ng panahon, kaya walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Pamumuhay sa buhay ni Kristo. Pero sa John 5:20, si Kristo ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Pero sa John 4:8, ang Diyos ay pag-ibig. Pilipos 2:6, bagamat siya likas at tunay na Diyos. Pero sa John 5:20, si Kristo ang tunay na Diyos at buhay na walang. Kaya si Jesus ang pag-ibig na dapat maghari sa ulo natin at bilang bahagi ng katawan tayo yun na dapat tumihiral sa ating buhay ngayon. Kaya yun yung mga katangian niya. Kaya hindi tayo magiging mataas sa ating sarili. Lagi tayo magpakumbaba. At nawa, hilingin natin sa Diyos yan na masigit natin maintindihan ang pakikipag-isa natin kay Kristo at paghahari ni Kristo sa buhay natin. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Gawin ninyo ito. Dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Yan. Ngayong nasabi na ito at pinapangaral na sa atin, gawin ninyo ito. Sabi dito ni Pablo. Dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Kasi mga Kristiyano tayo. Mga anak na tayo ng Diyos. At ipagpasalamat natin yung ibinilang niya na tayong kanyang mga anak. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noong tayo'y ulang sumampalataya sa Panginoon. Bakit? Bakit sinabi ni Pablo yun? Yan o. Gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Kasi alam na natin yung katotohanan eh. Huwag na tayo patumpik-tumpik, huwag na natin gayahin yung sarili natin. Alam natin na pag tayo nagkamali, paparusahan tayo ng Diyos. Alam na natin may impyerno, may langit. Gawin na natin yung mga mabuting bagay. Dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Gumawa tayo mabuti. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Bakit kaya? Kasi nung una tayo palang sumampalataya sa Panginoon, hindi pa ganun kalalim yung ating pananampalataya, paniniwala. Maaari pa tayong matamay ng iba't ibang mga katuruan. Pero dahil sa matagal na tayo, masigit na napagtibay na ng Diyos sa ating mga isip at puso yung katotohanan patungkol sa Kanya at sigurado na, nasisigurado na natin na talagang tunay ang banal na kasulatan. Kaya, kaya malapit na yung pagliligtas ng Panginoon sa atin ngayon. Alam na natin yung proseso eh.
Kumbaga sa napag-aralan na natin, marami na nagturo sa atin at paulit-ulit na natin kung inaaral. Gagawin na lang natin ito sa ating mga buhay. Yan. Ano ba? Namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag kasi malapit ng magulaw ang mundo. Tandaan natin yan. Layuan na natin ang lahat ng masamang gawain at itala natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Yan, kasi malapit na dumating muli ang ating Panginoong Hesus, malapit nang magulaw ang daigdig, at ang isang bagay na dapat nating maintindihan at dapat inaalala, hindi tayo nabubuhay habang panahon. Sa isang iglap lang, maaaring bawiin ng Diyos ang ating buhay. Sabi ng mga ngaral 3, may panahon ang lahat ng bagay. May panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. At ang panahon na ito ay hindi natin alam. Walang sino mong nakakaalam. Ito ay parang magnanakaw sa gabi na bigla lang kukunin yung ating mga buhay. Ang Diyos lang ang nakakaalam niyan. Kaya dapat tayong matakot at sumunod sa Diyos at gumawa ng mga mabuti. Hanggat may panahon pang ngayon, alam na natin ang mga bagay na ito. Sabi ng banal na kasulatan, kung yung mga matutuwid ay napakahirap maligtas, paano pa kaya yung mga hindi naniniwala sa mabuting balita? Paano pa sila maliligtas? Yan. Tayo ang mga Kristiyana na alam ang katotohanan na nagbabasa ng Bible, naniniwala sa Diyos, ay mahirap maligtas. Kasi ang hirap talaga nito, mapagharian ng pag-ibig. Mahirap yan. Hindi natin kayang basagin yung pride sa buhay natin. Mahirap talagang tanggapin ng totoo si Kristo. Madugo-dugo ka pa kung babaan ang kailangan mong gawin sa buhay mo. Pero yun talaga ang requirements na dapat natin gawin. Sabi doon, kung tayo mga mahirap maligtas, paano pa kaya yung mga taong hindi naniniwala sa Bible? Isipin niyo yun. Paano yung mga hindi naniniwala sa ating pangangaral? Yung mga taong hindi nananalangin? Lalo na yung tamang panalangin. Kasi may mga tao nananalangin naman. Kaya lang, sa ibang Diyos sila nananalangin. Kaya lang, iba yung panalangin nila. Hindi nila alam kung pinakikinggan pala sila ng Diyos o hindi. May nagtuturo, hindi nila pinakikinggan. Mas pinipili nilang pakinggan yung mga ibang bansa na umalipin sa atin, na nagsasabi, uto-uto tayo, na galing doon yung ating mga pamahiin, paniniwala, ayun pa sinusunod natin. Paano sila maliligtas? Ay tayo nga, na nakakaalam, mahirap din maligtas. Kaya kawawa sila. At kawawa din tayo kung hindi natin pang isa sa buhay yung lahat ng ating nalalaman. Kaya namamaalam na ang gabi, panahon na para gamitin natin at isabuhay lahat ng ating natututunan. Babuhin natin yung ating mga buhay na nakaayon sa buhay ni Jesus. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag bugulin ang panahon sa magulong pagnanasa at paglalasing, kalaswaan at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang mga hilig ng laman. Yan ang payo ni Pablo. Mamuhay tayo sa liwanag. Mamuhay tayo sa buhay ni Jesus. Si Jesus ang liwanag. Si Jesus ang pagkain ng buhay. Si Jesus ang tubig na nagbibigay buhay. Si Jesus ang daan, katotohanan, ang buhay. Ang walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan lang ni Jesus. Amen? Kaya dapat mamumuhay tayo sa buhay ni Jesus. Namumuhay tayo, ulo si Kristo, tayo ang katawan. Kasi walang hindi paghaharian ni Kristo ang akin sa langit. Kaya nga, walang church na hindi aakyat sa langit. At ano yung church sa pagkakaalam ng lahat? Ano yung church? Pamumuhay ulo si Kristo. Tayong katawan, sabihin, namumuhay bilang hari si Kristo sa ating buhay. At tayo bilang bahagi ng katawan ay sumasailalim sa paghahari ni Kristo na may pag-ibig na ginagampanan sa ating buhay ngayon. Alam po ba? Yan ang nais sabihin sa atin ni Pablo. Sa paggalang sa pamahalaan, mabuti at masama ang mga nangyayari, dapat
Tinatanggap natin ito na may pagmamahal sa Diyos at paggalang sa ating kapwa. Kasi lahat ng mga bagay na nangyayari o maging ng pamahalang nakatakdaan nandirito sa ating lipunan ay niloob ng Diyos upang maihayag at mangyari ang kanyang kalooban. Ano dapat natin gawin? Dapat natin gawin, tanggapin ito nang si Kristo ang tinitingnan at pinanampalatayanan at minamahal. Yung mga negatibong bagay na nakikita natin, nangyayari sa atin, tanggapin lang natin ito na may pagpapasalamat at mabuhay lang tayo ng may pag-ibig na naglilingkod din sa iba. Yan. Hindi tayo dapat gumawa ng masama, matakot na sa ating pamahalaan na umiiral, kasi karapatan naman nila magparusa kung hindi magandang yung ginagawa. Huwag kang matakot kung ikaw ay gumagawa ng mabuti. At kung sakaling gumagawa ka ng mabuti, at ikaw ay maparusahan ng wala kang kasalanan, okay na yun, sabi ng Bible. Kesa naman, maparusahan ka na talagang may ginawa ka. Amin po ba? Yan, mapalad ka na doon. Kasi hayaan na natin ang Diyos ang magpala sa atin sa mga bagay na dapat mapasa atin. Diyos ang magpaparangal sa atin pagdating ng panahon. Amen? Kaya yan, aralin natin ito sa ating mga tahanan pa, yung Roma chapter 13. Malapit na natin matapos yung aklat ng Roma. 3 chapter na lang, 14, 15, 16. Tapos na natin siya. Sa ibang books naman tayo kung lulubin ng Diyos na bigyan mo tayo ng pagkakataon na pag-aralan pa yung ibang mga books. Yan. Kaya paggalang sa pamahalaan, ayunan natin yung kalooban ng Diyos. So, ngayon yung ating umiiral na pamahalaan, sundin lang natin sila dahil yun ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa Diyos. Yan. Sundin natin sila, hindi man natin sila gusto o yung mga pamamaraan nila. May nakikita man tayo negatibo, hayaan lang natin sila, hayaan natin ang Diyos ang pumatol sa kanila. At tayo naman, magpasakop lang sa kanila at gawin lang ang mga bagay na dapat nating gawin. Lalo na yung itinuturo ng Diyos na dapat nating gawin sa ating mga buhay. Na kailangan laging sumasalamin ang paghahari niya sa buhay natin na ito. Nang sa ganun makapamuhay tayo ng mapayapa sa lipunang ito na pinangungunahan ng mga pamahalaan na umiiral. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos sa umagang ito. Yan. Meron ba tanong? May tanong ba tayo? Pag-alang sa pamahalaan, pagmamahal kasi sa kapwa din niya kasi tao rin yan ang pinuno. Kaya pagmamahal din sa Diyos yan. Kaya pagmahal natin ng Diyos, susundin natin yung utos ng Diyos. Ano yun? Mahalin natin yung ating kapwa. Gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Kaya yung pamahalaan dapat pinamahal natin bilang pagmamahal natin sa Diyos. Amen? May tanong ba? Baka may tanong kayo. Meron ba? Meron. Ano? Ano lang, curious lang. Sige. Lahat ng sabi sa... I mean, lahat ng pamahalaan tinatalaga ng Diyos. Oo. Sa lahat ng bansa. Lahat ng bansa. Oo, kasi yun yung nakatakda eh. Paano yung panahon ng pag-aari ni Hitler? Oo, kalooban ng Diyos yun. Kasi nangyari. Tandaan nyo, lahat ng bagay na nagaganap, kalooban ng Diyos yun. Maaaring may tinuturo sa mga tao noon at may tinuturo sa ating ngayon. Ganun yun. Nakikita natin yung story nila, yung hirap ng buhay nila. Pag-ibig sa kapwa. Kailangan, paano natin mamamahal yung kapwa natin kung hindi natin appreciate yung mga bagay na nangyayari sa kanila? Bawa, napalabas natin, napanood natin yung buhay nila doon, nakita natin yung kahirapan nila. Na pagka may dumating na gano'n ng mga uri ng suliranin ulit, alam na natin kung paano natin sila tutulungan. Napupukaw yung damdamin natin. Kaya yung mga bagay na yan, ang Diyos ang nakakalam, pero isa lang ang ibig sabihin nun. Niloob ng Diyos yun para sa atin din ngayon. Na may maintindihan din tayo sa mga salita niya, lalo na yung pag-ibig na dakila sa lahat. Kasi hindi mo magagawa yung kung hindi mo nakikita yung mga kahindig-hindig na bagay na nagaganap. Hindi mo kayang punawain yun. Ngayon mo lang nakita eh. First time to hindi kagaya ngayon sa atin. Napanood na natin yun. Alam natin yung pag-aari ni Hitler. Bagamat hindi lahat. Pero alam natin na mahirap yung buhay nila noon. Ngayon, alam na natin kung paano sila mamahalin yung mga tao na dadanas ng mga ganong sitwasyon. Kaya yun. Lahat yan, kalooban ng Diyos yan. Mabuting masama.
Kasi yun yung dahilan kung bakit may ipakikita ng Diyos yung kapangyarihan niya sa ating mga buhay. Yeah. Yung kapangyarihan ng Diyos, yung pag-ibig, tandaan natin yan. Ayun yung pinakakapangyarihan ng Diyos. Lalo na kung yung kapangyarihan ang tatagumpay sa ating buhay. Mas higit tayong lalawak. Pero pa ba, tanong? Tama ba? Nasagot ba yung tanong? Okay, may sagot. Pero pa ba, tanong? Ayun, dapat sunod lang tayo. Kagaya ni Job, diba si Job? Lahat ng bagay na yun, hindi naman deserving si Job magkaroon ng ganong suliranin. Matuwid siya eh. Ang panahon ng Old Testament, ang paniniwala niyan, kapag matuwid ka, pagpapalain ka. Kaya, kahit ng Old Testament, pinatunayan ng Diyos na hindi lang sa mga matutuwid, hindi lang gagawa ka ng matuwid, pagpapalain. Kasi yung mga lumang tipan, paniniwala ng mga tao niyan, para pagpalain ka, gumawa ka ng matuwid. Eh si Job matuwid eh, bakit siya nakaranas ng mga suliranin? Yun. Kaya, nililinaw ng Diyos sa atin yun. Gaya natin ngayon, kung gusto mong pagpalain, gumawa ka ng mabuti. Tawa? Paano ka makakagawa ng mabuti? Magsimba ka. Tawa, sabihin ng tao. Maglingkod ka sa Diyos. Magdasal ka. Tawa? Gawin yun. Ang ayun lang alam natin mabuti. Pero mas malalim pa ron ang gustong sabihin ng Diyos sa atin, yung pag-ibig. Yun yun. Naintindihan ba? Nakukuha din kahit paano? Yung pinaniliwanag natin. Ganon, malalim ang Diyos. At maiintindihan natin yan kung may pag-ibig tayo sa Kanya. Kasi mas lalo siyang magpapakilala sa atin kung iniibig natin ng Diyos. At kung iniibig natin ng Diyos, siyempre, iibig natin yung kapwa natin kasi yun yung pruweba na mahal natin ng Diyos. Pero kung di natin iniibig yung kapwa natin, di natin mahal ang Diyos. Kasi may inuutos niya eh. Paano mo mamahalin yung Diyos na hindi mo nakikita? Kaya yung kapatid mo, nakikita mo, kinamumuhian mo. Yun yun. Kaya katuparan ng pagmamahal sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Kasi ibig ng Diyos sa lahat ay maligtas. Yan. Yan lang hindi natin magawa. At nawa, ipupray natin yun na lagi natin ipaunawa sa atin ng Diyos yung pag-ibig talaga. Kasi yun talaga totoo. Kahit ako man, kahit kami ba, mga lingkod ng Diyos talaga, alam namin yung hirap talaga yan. Mahirap kasi meron tayong kasalanan na nanatili sa atin. Pero yung hirap na yun, kailangan natin maisabuhay. Mahirap pumunta sa langit. Yun ang totoo. Mahirap. Kung yung matutuwid, mahirap maligtas. Gawin mo yung matutuwid na yan. Sabi ng Bible, mahirap maligtas yung matutuwid. Lalo na, kung hindi ka naniniwala sa Diyos, wala ka ng pag-asa maligtas. Kaya sabi ng John 3:18, hinatulan na ang hindi sumasampalataya sa pag-ibig kay Jesus. Si Jesus ang pag-ibig eh. Pag hindi mo tinanggap ang paghahari ni Kristo, wala kang pag-ibig. Wala kang kaligtasan. Kasi puro sablay na yung gagawin mo. Ngayon, kapag nagkami si Kristo, may pag-ibig ka na. Maintindihan mo na yung kanyang mga salita. Maliligtas ka. Kasi ulo mo na siya. Yun yun. Kaya yun. Kaya dapat natin malaman yun. Mahirap. Hindi lang sisimba tayo, babasa ng Bible, pero ligtas ka na hindi na palataya. Sabi ng John 3:16, tama. Pero hindi ganun kadali. Kailangan pakita sa gawa, yung pananampalataya mo. At tutulungan tayo ng pag-ibig para ipakita sa gawa yung pananampalataya natin. Amen? Yun lang po yun. Pero pa bang tanong? Ano mo may tanong? Wala na, okay. Ayun lang, pag church, pamumuhay ulo si Kristo, tayong katawan. Sino ba si Kristo? Siya ang Diyos. Sino ang Diyos? Ang Diyos ay pag-ibig. Yan, kaya lahat ng mga nangyayari, tanggapin lang natin yun. Lang may pagpapasalamat at pagtitiwala, pananampalataya sa Diyos. Mabuti bang masama, nakatalagang pamahalaan, tanggapin lang natin, yun ang kalooban ng Diyos yun yung dahilan ng Diyos para may matutunan ang bawat isa sa atin. At mas lalo tayo maging epektibong mga anak niya. Pagsubok na dapat lampasan, pagtuturo naman sa iba, at mamalasakit naman sa iba pa. Kaya yun, kaya Diyos lang ang nakakaalam niya. At hindi natin saklaw ang kalooban ng Diyos. Kailangan natin sumunod at manumpalataya sa kalooban niya. Amen? Lakbakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo manalangin. Lord, salamat sa umagang ito na yung binigay sa amin, nakapagbasa kami ng iba na kasulatan. Aklat ng Roma 13. Nawa, mas mahigit po pa sa aming ipaunawa ito.
at nais namin matutupad ang mga bagay na dapat namin gawin hanggang kami nabubuhay. Salamat sa iyong paggabay. Patuloy mo kami bigyan ng pag-ibig, Panginoon. Alam namin na kami, Panginoon, hindi kaya umibig. Pero ganun pa man, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan mo, na aming Panginoong Diyos Hari, maghahari ka sa aming puso at ikaw ang gagawa ng pag-ibig na ito upang maisabuhay namin habang kami narito. Purihin ka, ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pangalan natin ng Diyos.